I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Meron tayong videos updates. Ano kung maganda ito guys ha? Sa panahon ni Digong, mga kababayan, talaga namang war on drugs niya, talaga namang brutal, ano? At well, anyway, no? Ang pinag-usapan lang natin ngayon, ang videos updates lang natin ngayon, itong panahon ng war on drugs ni Pangulong Marcos Jr., no? Dahil alam mo naman, ang kay Digong talaga namang walang kakwenta-kwenta ang war on drugs niya kasi hindi naman totoo yun. Sabi ni Police Colonel Las Cañas, no? Parang front lang, no? Gawa-gawa lang daw niya yun. Actually, talamak ang droga sa panahon niya. Siyempre, 'di ba? Sabi niya pa nga, siya po ang protector ng mga drug lords, mga kababayan, at sinabi niya pa, siya pa yung lords of all lords. Ay nako, grabe, ang tindi. Nakakalungkot naman, ano, ang sambayan ng Pilipino at ang bansang Pilipinas, ang mismong pinuno pa ang protector, mga kababayan. So dahil dito, kung ikumpara mo ang war on drugs ni Digong sa kay Pangulong Marcos Jr., ang layo, mga kababayan. Bakit? Sa loob ng isang taon, 2024, basahin ko ito, makikita nyo guys ha. So sinabi dito, mga kababayan, no, basahin muna natin, at bago nyo panoorin yung bagong balita ng GMA, nako, matindi guys ha. Mas malala talaga. Mabuti lang naman nagtatrabaho ng gusto ng ating mga autoridad. Hindi talaga sila makakalusot sa Marcos administration. Yan ang sinasabi natin, ano. So dahil dito, sabi po dito guys, so 8 MT ng bawal na gamot na samsam. Nako, matindi ito. Ito po guys, no. Basahin po natin para alam po natin ang detalyado. Sinabi ni PNP Chief General Romel Francisco Marbel na mayroong 101% pagtaas ng success rate ng PNP recalibrated ang bloodless anti-illegal drugs campaign mula Enero 1 hanggang December 15 ngayong taon. Wow, grabe ha. Inuugnay ni Marbel ang tunay na ito sa lahat ng mga unit ng PNP sa buong bansa na diligently implemented, focus and strategic na kampanya laban sa illegal na droga. Ito po ang maganda. Marami po ang nahuhuli ng mga drug lord. Hindi lang user guys, pero malalaking tao ito. Malokal man o banyaga. Actually, masikip ang kulungan na ngayon. Ay, grabe, matindi talaga. Ang daming nakukulong, no? So, dahil dito mga bes, ay kudos naman sa PNP, no? At sa ating mga otoridad na talaga naman nagtatrabaho ng gusto. At deserve naman nila talaga yung SRI, di ba? At kudos sa Marcos administration. Ang galing talaga ni Pangulong Marcos Jr. mamuno talaga i-extend natin ng 20 years, Tuloy, binanggitin niya ang pag-aresto ng 57,129 na individual sa gitna ng seryosong anti-illegal drugs operators sa buong bansa. Sabi na nga ba 51,000? Sabi ko nga malapit nang sisikip ang kulungan. Malapit na. Pero guys in fairness naman talaga, naririnig nyo ba? Maraming namamatay. Wala. Baka bilang lang sa kamay. Wala as in. Talaga naman, Sabi nga natin, ang Pangulong Marcos Jr., ang instruction niya, hanggat hulihin na lang at pusasan at ikulong hanggang sa kanilang mga sentensya. Unless lang talaga pag naglaban, natural, 'di ba? Tuloy. Ang laki niya, no? Ang dami niyan, ika nga. The campaign emphasis on high value individuals. So, see, guys, while ensuring the protection of human rights and due process resulted in the confiscation of over 8 metric tons of illegal drugs, nearly 2 metric tons more compared to 2023, sabi ni Marbel. 'Di ba? Alam po natin kung saan ang gagaling mga 'yan. Galing sa mga sa kaalyada ni Canor. 'Di ba? Yung economic advisor niya
Tinagura ang isang drug lord at sa mayroon pa silang mga laboratory pa dyan sa Davao, sabi ni Mr. Las Cañas. Oh, di ba? Kaya laganap mga kababayan, ang mga bawal na gamot dito dahil dyan sa mga yan. Malalaking ang tao mga yan, galing sa bansang Shikwe. Oh, di ba? Oh, see? May lutuan sila dito dapat talagang halugugin ng buong Pilipinas para nang sa ganun masakote mga yan tuloy. Sabi dito, kabilang ang mitapinan, hydrochloride, karaniwang kilala sa tawag na shabu, marijuana, ecstasy, cocaine, ketamine at sa mga nasabat na illegal na droga. Agay, hindi nyo ba sinali ang pentanol dyan, no, bes? Tuloy. Biro nyo yan. Antindi, di ba? Mga high individuals. Ay, ang dami guys, nahuli. Mga banyaga. Ay, nako, talaga naman. Milyon-milyon ang mga nahuhuli sa kanila. Tuloy. This extraordinary achievement is a testament to our focused operation against high-value individuals in the illegal drugs trade in Anini Marbel. Oh, wow. Congratulations naman talaga sa ating autoridad, mga PNP, CIDG, PDEA, BOC. Ako, talaga naman, saludo naman sa kanila, talagang nagtatrabaho sila, no? Sabi nila, bakit ngayon daw naglabasan? Oh, excuse me, matagal na yan, dekada na po dito. Ang mga ganyang mga talamak na mga pagkakalat ng pagbibinta ng illegal na droga. Matagal na ito. Sa panahon ni Digong, wala kayong makita na gaanong nahuhuli ng mga high individual sa mga drug lord. Hindi. Kasi hindi talaga hinuhuli. Pinapabayaan lang sila. Protector mismo ang pinuno ang hinuhuli lang mga user sa maliliit lang na tao. Pero yung mga drug lord, hindi, walang nahuli guys. Talagang talamak ang illegal na droga sa panahon ni Digong. Sa totoo lang, marami talaga. As in, kasi ayaw nilang hulihin at hindi binabalita. 'Di ba? Unlike ngayon, kay Pangulong Marcos Jr., grabe, ang tindi. Halos every week mayroon tayong mga nakikita na nahuli ng mga malalaking illegal na gamot na pumapasok sa bansa. Grabe, tuloy. Wala talaga nung panahon ni Digong, hindi nila binabalita yan guys. Pero talamak talaga ang droga nung panahon na yun. As in, ayaw nilang hulihin kasi kumikita sila tsaka kaibigan yung, tuloy. Ayon kay Marbel, nakatuon ang PNP sa pagpapatuloy ng mga natamo natamo ng mga calibrate na kampanya laban sa droga ng administrasyon. Kudos talaga sa Marcos administration. The best talaga, mamuno si Pangulong Marcos Jr. This puts a premium on human rights and has proven that we can dismantle drugs syndicates without unnecessary loss of life. Dinagdag pa niya. That's correct. Pwede mo naman sila hulihin guys na ikulong. Na hindi na walang namamatay. Kaso lang itong panahon ni Digong, putsa, para lang aso lang mga yan pinagpapatay walang due process, human violation nga talaga. Kaya nga yan nga ang ikakaso sa kanya ng ICC at ang bansang Pilipinas. Alam niyo, sa totoo lang, hindi talaga marunong mamuno si Digong, as in bara-bara ba. Bara-bara ang kanyang pamumuno. Well, actually, sabi nga, para sa akin na parang immature yung kanyang pamamalakad. Bakit? Wala naman kasi solid experience si Digong Mayor lang. Unlike kay PBBM, congressman, gobernador, senador, lahat na lang Grabe. Solid ang experience, Yung total package si Pangulong Marcos Jr. Kaya tingnan mo naman ang ganda ng pamamalakad niya. Teliwas doon sa mga pakalat ng mga DDS. Nako. Nawala daw ang nagawa ang Marcos administration. Ay, bulag lang talaga sila, walang alam, Tuloy, sa mga rehiyon nakapagtala ang Police Regional Office 4A Calabarzon na pinakamataas na haul na may 9.9 bilyong halaga ng mga nasabat na droga at sinundan ito ng PNP Drug Enforcement Group, PDEG, na may 2.4 billion. Ay, grabe, hindi mga besa. Courtesy po ng Pilipinas Today.
Biro mo yan, saan kayo makakita niyan? PBBM lang ang malakas guys Magaling talaga sa mamuno. Kahit saan ang gulo nyo titingnan. Talagang as in magaling siya mamuno. At hindi lang yun mga kababayan ayaw tanggapin ng mga dialysis dilis DDS na magaling si Pangulong Marcos Jr. mamuno. Obvious naman talaga magaling siya As in magaling talaga mamuno. Kahit saan. Balibaliktarin mo naman ang mundo. Magaling talaga sa mamuno. So dahil dyan tingnan nyo guys 20 billion illegal drugs na samsam sa bloodless operation ngayong 2024. Oh my goodness! Hindi pa kasali guys itong mapapanood nyo sa GMA7. Nako, matindi ito Sabi po dito, inhayag ng Philippine National Police, PNP, noong linggo, December 22. Ayan, ang tinatawag nitong remarkable success sa kanila anti-illegal drugs campaign matapos masamsam ang 20.7 bilyong halaga ng illegal na droga. Biro nyo yun. Matindi ito. Kaya sabi ko, diba? Wala si Digong sa kalingkingan sa libel ng pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. The best talaga si PBBM, oy. Sa totoo lang. Yan. Ganyan. Pwede naman pala sila hulihin na walang namamatay Sa panahon ni Digo, grabe, ang tindi. Hindi lang hindi lang protector ng mga drug lord ito si Lolo Digong ng mga dialysis dilis kundi kidnaporan sampa ang kanyang ginagawa sinabi po yan ni ni dating Police Colonel Las Cañas. May video po ako dyan. So dahil dito mga kababayan, panoorin nyo ito, pero may babasahin pa ako. Ito ayan sabi po ng Inquirer 10 hours ago. Today, 10 hours ago. So, ibig sabihin, 10 hours ago, December 27, 2024. Ayan, bawal na gamot worth of 1.6 million. Size from 4 suspect in Laguna. Short lang po natin ito guys kasi medyo mahaba yung susunod Ayan, biro mo. Sa Bura worth of 1.6 million size from 4 suspect in Laguna. See, nahuli. Ayan, kita nyo yan? Hanapin nyo sa Inquirer para makita nyo. I-search nyo yan, mga kababayan. I-sort ko lang. Ito pa. Ito pa, mga kababayan. The Manila Times, one day, kahapon, ng isang araw. Pasig City. The Iloilo City Police Office. Confiscated around 175 grams of suspected. Ayan. Value at 1.19 million. In 2 separate operation on December 25 and 26. 2024 yan Sabi ko sa inyo yan 4 arrested, 1.2 million. Confiscated in Iloilo. Ay sus, Mariusep. Itong pinaka the best na war on drugs sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Grabe, ang dami talaga guys ito pa. Ayan People's Tonight again. Arestado ang 3 suspect sa isang bypass operation na sinagawa sa noong December 24. Nakumpiska ng San Jose del Monte Police Station ang 4 na sachet na hininalang sabuna may halagang 1.8 1,870,000 pati na rin ang mga bypass money. Agay. Ayon sa mga otoridad, ang mga nahuling suspect at ang mga nakumpiskang ebidensya ay dinala sa Bulacan Provincial Forensic Unit para examination laban sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 na isasampa sa mga suspect sa korte. Agay. Magtataka kayo, sabi po nila, nagtataka daw ang mga dialysis dilis guys na bakit daw hindi nahuhuli. Ano yon? Hindi naman pinapakita na ikukulong sila. 'Di ba? Basta ang importante, ang ina-announce nila dito, yung mga malalaking gabultong mga droga ang nakumpiska. Yung mga taong nagdadala niyan, hindi na kailangan ng video para kunan sila at ipasok sila sa kulungan. So malinaw na malinaw 'yan, pag nahulihan ka ng ganyang kalaki, diretso kulungan po 'yan. Agay. 'Di ba? Malaki 'yan Tapos ito, tuloy, samantala sa isinagawa ng maghiwalay na bypass operation ng Station Drug Enforcement Unit
ng Plaridel sa Kalumpit Police kung saan apat ang mga suspek ang nahuli na kumpiska ang 7 plastic sachet ng hinirang sabu na may halagang 34,000 pati na rin ang mga buy-bus money. O ayan. O ayan guys ha. O. You see? 1.9. Oh, nasamsam sa Christmas buy-bus sa Bulacan. Christmas na Christmas, nagbebenta pa talaga. Arestado ang 7 suspek sa magkahiwalay na entrapment operation na isinagawa ng pulisya sa barangay Graceville, San Jose del Monte, Bulacan noong December 24 at 25. Agay, sabi ng People's Tonight. Oh, ito pa. 1 kilong kush o high-grade marijuana. Ang street value niyan aabot sa 1.4 million pesos. Bago ito, 2 box din ang naharang ng PIDEA na dried banana naman ang nakadeklara. Pero ang laman, kush din. Sabi ng PIDEA, tila mas dumarami raw ngayon ang pumapasok na kush sa bansa na idinadaan sa parcel at mga package na karaniwang galing sa Amerika at Europe. Sa record ng PIDEA, mula Enero ng taon hanggang katapusan ng Nobyembre, umabot na sa mahigit 900 kilo ng kush ang naharang at nakumpiska nila. Malayong-malayo na yan sa halos 19 na kilo lamang noong 2022. Base sa monitoring ng PIDEA, nagsimula raw dumami yung mga ipinupuslit o ipinapasok na kush dito sa bansa simula nitong Setyembre o pag-uumpisa ng Burr months. Mas naging talamak pangaraw nitong Nobyembre lamang. Hindi na raw ikinagulat ng ahensya na tinarget ng mga nagpapakalat ng kush ang Burr months, lalo't pawang mga kabataan din ang madalas na bibentahan nito. Mas mura rin kasi ito sa mga party drugs gaya ng ecstasy. Season na maraming pera, maraming party, maraming pupuntahan, maraming gimmick. At usually kasi bakasyon, mataas ang potent nito. Mas malakas na. Ang tama, oo. Dahil dito, mas pinaiigting daw ngayon ng PIDEA ang monitoring sa social media kung saan umano nag-uusap ang mga nagtutulak at parokyano nito. Pinalalakas din nilang intelligence sa ground at retraining ng mga PIDEA dogs. Balak na nga rin nilang irregular ang mga trainer nito na kasalukuyang JO o job order employees lamang. Babala ng PIDEA sa mga mahuhuli lalo sa mga nagpapadala at tumatanggap ng parcel na may lamang kush, may multayang hanggang 10 milyong piso at reclusion perpetua o habang buhay na pagkakakulong. So yun mga kababayan. Oh, sabi sa inyo malalaki talaga ang pumapasok mga kababayan. Ang akala nila kasi ang Marcos administration anga-anga. Iyon ang hindi nyo alam. Oh, 'di ba? Hindi pwede yan ngayon sa panahon ng Marcos administration. Talagang timbog kayo talaga. Delikado yan. Alam nyo naman kung gaano kahigpit ang bagong administration ngayon. Pero alam nyo, kung sa panahon ng nakaraan yan, wala, lusot na yan. Sigurado yan. Lusot yan guys. Kasi, alam nyo na, mismo pinuno, protector Sabi ni Mr. Las Cañas malaking kita dyan At pinsala naman sa ating mga kababayan, yung mga bumibili dyan, lalo na mga teenager, di ba nakakalungkot? So dahil dito, kudos naman talaga sa ating mga autoridad na talagang mahigpit ang kanilang pagbabantay. So dahil dito mga kababayan, ito pa. Umupo sa tabi ng 2 balikbayan box ang drug sniffing dog na ito ng PNP Drug Enforcement Group o PDEG. Senyales na hindi damit, delata o mga laruan ang laman ng mga kahon. Nang buksan, tumambad ang mahigit 20,000 gramo ng high-grade marijuana. Ayon sa PIDEG, galing Ontario, Canada ang mga kahon na dumating sa bansa ngayong buwan. Pero ayon sa forwarding company na tumanggap sa mga bagahe, may red flag yung bagahe na na-receive nila and not-claim. Matapang daw ang amoy na nanggaling sa mga padala. Kaya nagduda na sila at tumawag sa mga otoridad. Sinamantala raw ng grupo ang Christmas rush at pagdagsa ng balikbayan boxes para mailusot ang mga illegal na droga. Medyo nahihirapan na rin yung local market ng kush or cannabis or marijuana kasi mahigpit talaga ang kapulisan natin sa Cordillera region. Kaya nag-outsource sila coming from other countries na madali po din ipasok, especially countries na legalized na or decriminalized na yung use of cannabis or kush. Nasa 30 million pesos ang kabuuang halaga ng kush na naka-address sa di pinangalanan recipient sa Bulacan. Patuloy ang investigasyon. Narinig nyo yon guys? Sabi sa inyo walang lusot. Kahit saan nyo ilagay yan, hindi pa rin makakapasok yan. Di ba?
Sabi ko sa inyo, napakahigpit ngayon sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Biro mo, sa loob lang ng January 1 hanggang December 15, 20 billion ang nakumpiska. Oh, hindi pa nga kasali yan ha, kasi 1 hour ago lang ito eh. 1 hour ago lang ito na pinost ng GMA News. Oh, you see guys, kung gaano ka stricto ang Marcos administration. Kung ito yung nakaraan na admin, wala na, pasok na yan. Pasok na yan guys, as in. Wala, lusot yan talaga. Wala naman tayo nakikita nun kasi hindi naman nila hinuhuli eh. 'Di ba? Hindi naman nila hinuhuli. Tulad ngayon, tingnan nyo nga oh. Grabe. Sino ang masisira? Kinabukasan ng mga kabataan. 'Di ba? Sabi nga ng isang kanina, malakas daw 'yan. See, kahit saan nyo ilagay yan, sa parcel or sa kahit sa gulong pa yan, mahuhuli din talaga yan. Oo, kahit saan mo ilagay yan, kahit sa gulong man yan, kahit sa pantihan nyo yan, kahit sa tiyan nyo yan, madidetect talaga yan eh. So, ayan, kudos naman talaga sa ating mga otoridad sa PNP. Congratulations sa inyong talagang masigasig na pagtrabaho at under the Marcos administration, the best. Siyempre, yan ang utos ng pinuno eh. So, di ba guys? Sabi sa inyo, ito pa. Tingnan nyo to, babasahin ko ito pa. Ayan sabi po ng Bureau of Customs, the Bureau of Customs, BOC, Port of Clark successfully intercepted a shipment containing over 1.161 million worth of methylenediocyanate. Ang haba nito guys Hindi ang haba nito. Methylenediocyanate agay. Ang haba ang pangalan nito commonly known as ecstasy. Parang kanta lang canceled within a heating boiler. The shipment declared as a central heating boiler originated from Germany and arrived on December 4, 2024. Oh my goodness! Ngayon lang nilabas ng ng BOC 1 day ago guys Ayan Uy, nako, naloka ako. Ano ba yan mga bes? Parang tawas na nagiging dilaw Matindi ito guys Ayan pa Uy, naloka ako. Nako po. Ay, grabe. Ano yan? Sa loob ng washing machine? Oo nga. Sa loob ng washing machine. Sabi sa inyo kahit anong klaseng gagawin nyo, saan nyo man nilagay, ay wala. Madidetect din talaga yan. Ayan sa loob ng washing machine yan, mga kababayan. Aba, grabe. Ang tindi nito, mga beswa. Ay, nako, naloka ako. So, yun guys, ang aking pinaka-latest updates video. At siyempre, kudos sa Marcos administration at sa ating mga kapulisan, BOC, na talagang mahigpit ang kanilang pagbabantay. Maraming salamat po sa inyo. Ang nakataya dito guys, ang kapakanan ng mga teenager, mga kapwa natin mga Pilipino. Siyempre, bibili sila. Masisira talaga ang buhay nila, di ba? Huwag natin gayahin ng isang bansa na talagang talamak ang illegal na bawal na gamot sa kanila. Yung isang bansang kulay mula sa umpisa ay MEXE. Alam nyo na. So, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next uploads. Bye 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 and babus. God bless Philippines.